Matinding eksena ang naganap sa isang pampublikong pagpupulong nang magkaharap si Congressman Kiko at si John Vic sa harap mismo ng mga pulis. Ayon sa mga nakasaksi, mainit ang naging palitan ng salita ng dalawang opisyal matapos umanong ilantad ni Kong Kiko ang mga dokumentong magpapatunay sa di umano'y anomalya sa proyekto na pinamunuan ni John Vic. Hindi napigilan ni Kiko ang emosyon at sinupalpal ng harapan si John Vic. Dahilan para mag-ingay ang mga tao sa paligid at maghigpit ng seguridad ang mga otoridad. Sa gitna ng kaguluhan, nanindigan si Kong Kiko na kailangan nang ilabas ang katotohanan at papanagutin ang mga sangkot sa sinasabing anomalya. Ayon pa sa kanya, matagal nang binabalewala ang mga reklamong ipinasa ng mga residente tungkol sa overpriced na proyekto at mga ghost beneficiaries. Samantala, maring itinanggi naman ni John Vic ang mga paratang at sinabing politika lamang ang ugat ng gulo. Ngunit sa kabila ng kanyang paliwanag, mas lalong uminit ang sitwasyon nang ipakita ni Kiko ang ilang larawan at papeles na umano'y ebidensya laban sa kanya. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga autoridad ang naturang insidente upang malaman kung may nilabag na batas o kung kailangan ng disciplinary action sa magkabilang panig. Samantala, umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko ang viral na video ng kanilang banggaan kung saan marami ang pumuri sa katapangan ni Kiko sa paglalantad ng umano'y katiwalian. Abangan sa mga susunod na araw kung ano ang magiging resulta ng investigasyon at kung sino ang tunay na mananagot sa likod ng sumabog na anomalya. Sige. Sir, pwede makiusap? Ito. Yeah. Hello. Wala naman yung Hello. mga tao dito na mamahinga din ho, sir. Baka pwede... Sir, hindi ka matahimik sa mga bahay namin! Sila naman yung nabaha! Sila! Gusto ninyong matahimik kami, binabaha! Hindi Laking sampal sa pagmumukha ng mga pulisya, mga banat na nitong si Coco Locoy. Pero malupit to, malupit. In fairness. Dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin ang pagpunta kagabi dyan sa Forest Park nitong mga social media influencer na to, kagaya nitong si Project 1M Ground Zero at nitong si Kiko Matos. At dito rin ho sa video na to, pag-usapan ho natin itong mga hanas nitong si Rodolfo Azurin Jr. At itong live nitong si Sir Ted Pailon, papasadahan din ho natin yan. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa mga hanas nitong si Rodolfo Azurin Jr. Ang problema ho kasi dito, palibhasa, mayaman na tong si Sir, di ba? Palibhasa ay retirado na at meron na siyang natatanggap na pension. Magkano nga kasi pension nito? Mahigit 100,000 kada buwan. Kung di tayo nagkakamali ha, base doon sa mga 4-star general, kasi naging 4-star general to, naging chief PNP to eh. Kagaya nitong si Ping Lacson, mahigit 100,000 piso ang monthly pension nitong mama na to. Palibhasang ang ganda na ho ng buhay nyo, hindi ho kayo binabaha. Kaya ho ang lakas ng loob nyong magsabi na revolution in the street, do not heal a country. Hindi ho totoo yan. Mapayapang revolusyon ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Simple lang naman, sabihin mo dyan sa boss mo kay Marcos Jr., kung di kaya magpaka-presidente, umalis na siya, mag-resign na siya. Pero para palubagin ang kalooban ng ating mga kababayan dyan sa mga chip nyong litanya na yan, manahimik na lang ho kayo. Ano ba trabaho nyo dyan? Di ba kayo ho pulis? Naging chief PNP. So malamang sa malamang kung kayo hinire dyan, hindi ho kayo dapat advisor. Ngayon kung tinanggap nyo yan, talagang gusto nyo na lang pumapel sa pamahalaan. Tinanggap nyo yan tapos ang trabaho nyo legal advisor. Di ba? Ano magagawa nyo bilang legal advisor? Dati kayo sa law enforcement. Ang trabaho nyo, dakpin yung mga may kasalanan, dakpin yung mga kawatan. Hindi yung hihingan kayo ng advice kung anong gagawin itong mga ICI na to. Anong tatanong nila sa inyo? Paano namin malilihis to sa mga talagang may sala kagaya ni Martin Romualdez at nitong si Saldico? Yun ba ang hinihingi nilang advice sa'yo? Rodolfo Azurin? Di ba ang baduy lang hong pakinggan, mantakin nyo, ang ating mga kababayan binabaha. Ang ating mga kababayan talagang naghihirap pagka merong bagyo. Tapos ang lakas ng loob nyo sabihin na revolution in the street, do not heal a country. Ang kapal ng pagmumukha mo, Rodolfo Azurin. Ito pa mga kababayan, ganito ho katindi tong ICI na to, ganito ho katindi Ito mga kababayan.
Manila Bulletin ho ito, kakapasok lang. ICI cannot identify any government official involved in the anomalous flood control project as it say investigation is from bottom to top. As of now, wala pa kami nakikita. Anak ng Petrang Garapata. Special Advisor Rodolfo Azurin says on official who may be charged. Ganyan ho katindi ang ICI na yan. Sa kabila ng kilala nila kung sino nag-insert ng pondo, sa kabila ng nagsalita na sa Senado itong si Master Sergeant Orly Gutesa na dinideliver nila yung mga mali-malitang pera dyan sa McKinley Street. Sa kabila ng pagsasalita ng mga diskaya na binibigyan nila yung mga congressman at sinasabi ng mga congressman na inaabutan nila para daw yan sa mga matataas na opisyal dyan sa House of Representatives, wala pa rin daw ho silang nakikita dyan sa ICC. Yan hong ICI, yan hong problema natin mga kababayan. Kaya naman, pakinggan naman natin ngayon, etong mga comment react ho muna kayo kaugnay dyan sa mga punto de vista na yan. Itong si former Chief PNP Rodolfo Azurin Jr. Ito, rekta na ho tayo dito kina Project 1M Ground Zero dito kay Kiko Matos. Game! For show lang naman ang tapang. Iba yung softnet tapang, iba yung talagang correct, tama yan. And walking the talk. Right now, everybody needs needs to come out, needs to voice out, their voices. Kasi hindi na to hindi lang to para magbe-benefit sa maliit na group of people. Hindi. This is the future of our children, the future of the country. Kasi putya pare, pag hinayaan lang natin to, di tayo nakialam, nanahimik lang tayo. Hanggang kailan itong kabalustugan ng gobyerno, bata pa lang ako, nababalitaan ko na. Oo, lagi. Tapos, hanggang sa pagtandaan natin, kailangan lahat tayo may gawin and this is the time. We need to go stand up, lumaban. Speak out. Hindi natin kailangan manira, mag-riot. Ang kailangan lang natin isuportahan yung mga ganitong pangyayari. Hindi ito isa lang because the revolution will not happen overnight. Okay, mahabang proseso to. And nananawagan ako sa lahat ng kabataan, sa lahat ng concerned. Laban natin to. This is our time. Ayun, ang dami ko rin sinabay. Salamat. Umuulan na. Salamat. Umuulan na. Inatay ko na yung phone ko eh. Thank you. So ito, umuulan na rito. Kakatapos lang makipag-usap ni Kiko Barzaga sa mga pulis. Kinausap niya. Lipat naman ho tayo. Ito ang naging statement nitong si Congressman Kiko Barzaga. Mag-follow ho kayo dyan sa Newsline. Nightline News ha, mag-follow ho kayo dyan. Game! Next day, surprise. Hindi ko sasabihin kung sang subdivision, hindi ko sasabihin kung ilan kami, hindi ko sasabihin kung anong oras. It's just surprise. And sila na bahala. Para sa akin lang, we have to protect the interest of the Filipino people over the interest of corrupt politicians. So sorry din sa lahat ng mga police at sa lahat ng mga security agencies. Ang dami-dami nila na nag-overtime ngayon, thousands. Pero kailangan talaga ito ng bansa natin. If we do not show, not just the local community, but the international community, that there is chaos and there is corruption within our system, then there will be no change. Hindi natin pwedeng ulit-ulitin lang yung mga nangyari for the past few years, ever since Marcos sat down and Romualdez became speaker, lahat ng ito, this has only been getting worse and worse. At hindi natin pwedeng hayaan lang ito. At some point, we have to say it has to stop. Kung tuloy-tuloy na ba ito? Yes, every day. Pero yung bukas, yung next day, surprise, hindi ko sasabihin kung sang subdivision, hindi ko sasabihin kung ilan kami, hindi ko sasabihin kung anong oras. It's just surprise. And saludo. Sila na bahala. If they want to protect kung gusto na protektahan yung mga magnanakaw dito, at yung mga magnanakaw na nakatira sa mga mamahaling subdivision, sa mga private subdivision na mga 200, 300 million per lot, or yung iba mga 1 billion per lot, then that's fine. That would be perfectly okay. But para sa akin lang, we have to protect the interest of the Filipino people over the interest of corrupt politicians. And that's why we're targeting the private homes of the corrupt instead of the public offices where they steal the money from. Kasi doon ninakaw lang na yung pera. Doon, pero dito nila dinadala. Magaling. Yung bukas, yung next day,
Magaling ho itong si Congressman na Kiko Barzaga. Ito pa ho mga kababayan, dito naman ho sa News Blast, mag-follow din ho kayo. Game! We just want our money back and the people imprisoned. Bakit po dito? Wala maintindihan. Teka lang. Ano? Bakit nasa? Kasi dito yung mga magnanakaw, ito yung na-implicate na bahay ni Romualdez, ni Zaldico. So, ito yung mismong tinatarget namin. Ayaw naman namin magaya sa Nepal na susunugin yung parliamentary building because that will just end up causing more chaos in our government. Ang gusto lang namin, ang target lang namin yung mga magnanakaw, no one else, not the businessmen, not the good government officials. We just want our money back and the people imprisoned. We just want our money back and the people imprisoned. Bakit po dito? Next, ito, News Blast pa rin ho ito mga kababayan. Hindi natin pwedeng ulit-ulitin lang yung mga nangyari for the past few years, for the Napanood na ho natin yan kanina, lipat naman ho tayo doon sa ika nga harapan ng mga ralista at mga pulis. Ito, pakinggan natin to mga kababayan. Game! Napakadaling gumawa ng gulo. Hindi. Pero ayaw natin yon. May mga salita tayo na akala natin galit natin, pero nakakasakit tayo ng damdamin eh. Yun ang iwasan natin. Ang kalaban lang natin, kinamumuhay sa natin sa loob. Kaya? Walang salita. Magsalita kayo. Sige. Sir, pwede makiusap? Ito. Yeah. Hello. Wala naman ho yung mga tao dito na mamahinga din ho, sir. Baka pwede... Sir, hindi ka matahimik sa mga bahay namin! Sila, gusto ninyo matahimik kami, binabaha! Hindi Laking sampal sa pagmumukha ng mga pulis yung mga banat na nitong si Coco Locoy. Pero malupit to, malupit. In fairness, ang lupit ni Coco Locoy dito, palakpakan natin. Mahusay ho, mahusay. Kudos. tulong ng maayos. Alam ng mga Pilipino dito. Alam nyo na hindi natin kaaway ang mga pulis, tama? Ngayon, sir, nagsasalita kami kasi gusto lang namin marinig nyo ang aming mga hinaing. Alam namin, nakakampi namin kayo dito. Kung kami ay nagsasalita sa inyo, alam namin na trained kayo. Alam namin na trained kayo na maximum tolerance hanggat hindi namin kayo sinasaktan, tama? Tama! Hanggat nagsasalita lang kami kasi that's freedom of expression. Nakita nyo naman, nung sabi nyong umatras kami para pantay, umatras kami. Hindi namin kayo inaaway. Alam mo kung anong ginagawa namin? Humihingi kami ng tulong sa inyo. Yan ay pakiusap. That's an appeal. Kasi kami ang nagpapasweldo sa inyo at pinapasweldo namin kayo para protektahan kami, ang batas, ang konstitusyon, ang mga anak namin at ang susunod na henerasyon, kahit mga anak nyo. Ngayon, hindi pwedeng hindi kayo masasaktan kasi train kayong masaktan, damdamin lang ang masasaktan sa inyo. At alam nyo kung bakit nasasaktan kayo? Kasi alam nyong totoo ang sinasabi namin. Hindi namin kayo pipisikalin. Kasi alam namin nakakampi namin kayo. Kami ay nagmamakaawa. At hindi nyo kami pwedeng sabihin na hindi kami pwedeng mag-vent out ng mga galit at frustrations namin. Ito na lang ang meron kami. Hindi pa kami pwedeng maglabas ng sama ng loob. Ngayon, kami, alam namin kakampi namin kayo. At alam nyong kakampi nyo kami. Kasi mga simpleng mamamayan lang tayo lahat. Binigyan namin kayo ng kapangyarihan. Pinapasweldo namin kayo para gawin ang trabaho nyo. At yon ay protektahan ang mga Pilipino. Kami ang mga boss nyo. Alam nyong sumasaludo kami sa inyo kapag tama ang ginagawa nyo. During the time of PRRD, lagi kami nagpapasalamat sa inyo. Willing kami na taasan yung mga sweldo nyo. Kasi alam namin na ginagawa nyo ang tama at kung ano ang para sa bayan. Ngayon naniningil kami. Naniningil kami sa mga sweldong dinoble namin. Asan kayo? Ngayon, sir, hindi kami mga bobo, hindi kami mga tanga. Nasasaktan namin ang mga kakampi nating pulis. Huwag nyo kaming maliitin. Hindi nyo ba nakita na nung pinaatras nila kami, umatras kami? Yun ba ang nangaaway? Tama.
Diba? Sabi ko, basta pantay lang ha. Pantay na, okay na. Nagkaroon ba ng gulo? Ang mga tao ngayon ay frustrated. Maliban sa mas malala ang krimen sa mga kalsada, kung makaligtas kami sa saksak, di kami makakaligtas sa sakit. Sa ospital. Kasi magkaka-leptospirosis kami. Kasi araw-araw, maliban sa hindi kami ligtas sa mga kriminal, hindi pa kami ligtas sa baha. At hindi kayo ligtas sa ospital. Pero wala sila pambayad natin sa mga At kinuha, at kung sakaling magkakasakit kami, dahil sa, sino ba naman ang gusto dito sa kalsada? Sino ba naman ang gusto na napopolusyonan dito? Nandito kami kasi galit na kami sa gobyerno. Nakita nyo naman sa liwasan, hindi na naman kami ng gulo. Diba? Kaya kasabi ko kay sir kanina, 3,000 kada isang bata! kaya sabi ko naman kanina kay sir, at naintindihan din naman ni sir, na tayo ay nagve-vent out lang. Ano ang sigaw natin? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ito na lang, ibabalik na natin. Huling-huli, pasensya na sir, ngayon pa lang masasaktan ang mga damdamin nyo. Ngayon pa lang, marami kayong maririnig na galit. Yun ang aming gagawin. Hindi namin kayo aawayin, hindi namin kayo sasaktan, para hindi nyo din kami saktan, kasi kami ang mga boss nyo. Kami ay mga boss na nagsasabi sa inyo na hindi na namin nagugustuhan ang trabaho ng gobyerno kung saan kabilang kayo. Kami ay mga boss nyo na nagagalit na sa inyo dahil hindi na namin gusto ang kakulangan nyo ng aksyon sa mga nangyayaring ito. Pero again, hayaan nyo kaming maglabas ng aming saloobin. Yun lang. Napakasolid ho nun mga kababayan, napakasolid. Ngayon naman ho, lipat naman ho tayo. Ito malupit ho ito. Ito si Boss Dada at itong si Sir Jack, malupit ho ito. Panoorin ho natin. Sabi ko, agawin natin yung truck ng pulis at mag-excursion tayo. Libre gas niyan. Hello po. Libre gas niyan. Kung kasunina yan, kaan mo sa coastal. Hoy, Jay Guevara. Upal. Ang pambansang Makata. Solid. Hoy, libre pa mga gas nyo, mga hayop kayo. Panay ang ikot nyo. Nakamotor ka kaya? Oo, ano dyan? Nakamotor. Para mabilis tayo, ano? Kumakaway yung mga ano. Ba't naman na sila? Ha? Ba't naman na sila? Papalit daw yung ano. Papalit daw yung ano. Papalit daw yung SWAT para may baril. Gulo pala, magpapalit na pala. Easy lang kayo. Hindi nila iiwan tong lugar na to dahil meron talagang dapat proteksyonan daw sila dito. Pero lumipat lang ho, wag muna tayo magdiwa. Hindi, kampi natin yan. Kampi natin yung mga lesbo. Ano pa yan? Kampi natin, tropa natin yung mga lesbo. Kaya yung mga pulis na gabaw. Wala na si Tory. Wala na yung abusadong pulis. Ginawa ka yung call. Pero kung si Tory pang ano yan. Nakakampan ko na yun. Ito, papasok ka mukha na to eh. Oy, Byron! Kayo na may ilot-ilot dito. Hindi siya mga parado. Nakamotor ba siya? Oo, hindi mo galing ng Tagaytay. Oo, ha? Asan na kayo? Oy, ikaw Jay, alam mo may pilay sa'yo yung mukha mo. Oo, yung mukha mo ang pilay, tsaka yung utak mo. Oo, ayan na. O ito yung Dasmariñas Gate. Yan. Pero ang bahay talaga ni ni Romualdez nandoon sa kabila. Doon sa kabila. Tas saktong lang. Yung number 40 yung number 48 ba yun? 46. Ayan na mga yan. Mga ordinaryong Pilipino yan, naiintindihan nila.
forces. Kulang pa yung bantay nila dito. Oo. Dapat Kulang yan. mga 10,000. Pati Abu Sayyaf, padala nyo na dito para magbantay kay Romualdez. Ito ang ating mga magigiting na banaderos, mga kababayan. Yun! Oh, ito na yung maleta, oh. Grabe, oh. 5 billion, di kasi yun dyan. Ano yun? Hindi kasi yun Pakita mo dyan. yung laman, Atty. Manik Manao Jr. Pakita mo yung Ano laman. ba kuya? Makati? Oo. Buhaya! Walang iya, may buhaya sa loob. Hinahanap niyo si Romualdez, andyan pala eh. Diyan pala, buta niya ta. Ayop na yan. Oh. Enjoy lang. Ayun na, oh. Nagagalit din yung mga tao eh. Oh. Maipit yung ano ko to, na motor ko to na. kung haraso na iba, nalahanap ka naman naman. Oo nga eh. Sana, Hindi, di bali, pupunta naman mga yun dito eh. Kulang pa yung mga Kanina, kasi Ma'am Chloe. Oo. Mata mo lang? Andyan. Kaya si Trixie. Ha? Si Trixie. Ano naman, oh, bata. Taga Cavite pa to. Pucha, nandito. Gentry, baby. Kahit hindi ako nanalo, okay lang. Nanalo naman kayo sa laban. Yan, sigurado yan. Sigurado yan. Mabuhay ka na. Si Kiko, si ano eh. Gusto nila ako, kanina, magpamita. Oh. Gusto ko. Nalugod mo sa malaga. Baka lumabas na. Habang sasalita. Guys, so marami tayong Ano? Oh, may kisa yung mga... Ako na yung content ko sa YouTube. Ha? Ako na yung content ko. Oo. Ako na nakakasama kayo mamayaman. Oo, yun ang mamayaman. Kung nga sila lola, oh, yung mga nakabaston. Mayaman niya. Ganyan mukha ng mamayaman sa amin. tungkol pa si Lola. Hindi na nahihiya ako. Lala! Ay, ulit. Si Marcos talaga kasi walang delikadesa eh. Sinisigaw na nga ng taong bayan na umalis sa pwesto, ayaw umalis. Wala eh. Kaya masyado nang makalamok. Ay, kakakulang pa yung pera, no? Kulang pa. Kulang pa, hindi pa na. Kung nagbibili ng pantayo. May 2 taon pa eh. Baka bumili ng planeta ang hayop na yan. Grabe no. Hindi nga nang kinitakot eh. Dapat iyan na niya, i-give up na niya eh. Ayun nga. Nagtataka si Kuya. Bakit daw hindi pa uminto si BBM? Baka bumili ng planeta. Siguro, Doon sila plano niyang lilipat. bumili ng Siguro planetang bibili Neko. niya yung planetang planetang tanga. Oo. Mga planetang bangag. Mga Planetang tanga. sama. Baka bibili niya. Kaya hindi pa humihinto. May 2 taon, may 3 taon pa eh. Uubusin nila yan. So hanggang Kawawa sa Sara, pag naupo, walang pera. Oo, pag Wala. okay Kasi lang. pag naupo si Inday Sara, siya yung sisisihin. Ang laki ng utang mo. Oo, ganun yan. Wala kasi... Beyond repair. Oh. Well, siyempre, ayan, legit, Banatero, Sir Jack. Kasi dumating na yung karma sa kanya. Hindi siya umabot ng 2 taon. Isang taon. Umalis na si Kiko. Si Kiko. Umalis na na eh. Si Kiko, Kasi kung kanyaw. si Kiko Pangilinan. Ganun lang kami noon, wala naman. Pero may nakita ko mga kanina kaunti lang. Doon nga sana, kaya nga si Banat, hindi makaparada dahil pinipigilan doon. Oh, pinigilan na eh. Dito nakapwesto na tayo kaagad kaya hindi na naharangan. Pero yung yung papunta ng yung McKinley, harang na yun, sarado na yun. Oh, yung kasi doon ang bahay ni Romualdez, walang gate yun eh. Oo nga. Kaya yun ang inarangan nila. Asan na si Kong Gonzaga? Umuwi na? Oo, kanina. Nandito siya kanina. Hindi, ayaw siya kayo mayan ng mga pulis eh. Kinakamayan ng mga pulis. Ayaw ng mga pulis. Gano'n. Mga basta doon. Oh, shout out watching from Kuwait. Oh, shout out sa mga gusto magpa-shout out diyan. Hindi lang double pay. Oo, bawal pa nga ako talagang lumabas eh. Kasi kanina special eh. Pero siyempre para sa bayan, labas tayo. Bakit tayong Kung ayaw kumalit ng mic ko, walang yata. pa yan dun sa mga baka hindi pa
sa Cebu. Tapos may kita mo, asa ba? Tanongin kita pare, nasa si BBM. Wala. Lumindol na sa Davao, lumindol na sa Baguio. May ano May karera. kasi, tawag ko sa kanya mabuhay. Bakit? Hay, Yung ay, lunas na malalaman kung lumindol sa Davao eh. Kaya yun ang status sa Cebu. Matagal maka-recover yung mga tao doon kasi walang tulong talaga eh. Kulang. Ang akala nila pag nagbigay ka ng food pack ng DSWD, yun na yun. Hindi yun ang problema. Ang problema sa Cebu, yung mga bahay nila, warak-warak. So kailangan gumawa ng mga temporary shelters, hindi lang tent shelter talaga dapat. So si Pangulo yan, nagpagawa na ng marami ng ano yan. Alam mo yung Hawarawi, di ba? Hawarawi na ilang buwan lang. Sa bahay lang. Alam ko, nagkakagulo na ko. Hello po. Dito ba yan? Hello po. Ay na nga mga kababayan, lipat naman ho tayo dito kay Emmanuel Tigpailo. Grabe, ang dami ho palang nangyari kagabi diyan sa Forbes Park. Pero ang pinaka nakakabilib ho dito sa video natin na to, yung ICN. Di pa daw ho nila ma-identify kung sino talaga may